Hello Charles, ano ba ang hakbang na planong gawin ng Canada upang mabawasan ang red tape sa mga offshore wind projects? Yes, James, pumayag na ang pamahalaan ni Prime Minister Justin Trudeau nitong Miyerkules na ibinigay na ang land tenure at regulation ng offshore wind projects na nasa Newfoundland at Labrador sa pamahalaan ng nasabing mga probinsya. Ang hakbang na ito ay inaasahang magpapatatag sa sitwasyon ng mga investor at magpapabilis sa mga proseso sa mga permits. Ayon kay Canadian Labour Minister Seamus O'Regan na dating Natural Resource Minister, ang kasalukuyang sitwasyon ng wind project sa Atlantic Coast ay katulad ng unang pagkakatuklas ng langis sa baybayin na probinsya ilang dekada na ang nakakaraan. Dagdag pa niya, malaki ang potensyal ng wind energy upang makapagbigay ng generational benefits sa mga Atlantic Canadians dahil bukod sa maraming pagkukunan ng hangin ng probinsya, ay maraming manggagawa sa mga lugar na ito ang may sapat na kakayahan sa industriya ng enerhiyang ito. Nagsimula lamang na magkaroon ng karapatan ng probinsya ng Newfoundland na pangasiwaan ang wind energy nitong Mayo. Balik sa iyo, James. Yon, may mga red tape din pala dyan sa Canada. Siguro, sa lahat naman siguro ng bansa meron. Pero Charles, ano ba ang maaaring maging hadlang sa proyektong ito? Yes, James, ayon nga kay Brenna Walsh, isang Senior Energy Coordinator ng Halifax-based Ecology Action Center sa Nova Scotia, na dahil nga malaki yung proyekto, no, ay syempre may mga kalakip din to na malaking gastos. Kaya mahalaga na isipin yung maging epekto nito at yung tamang pagpaplano. Kaya yung Nergica naman, meron silang mga rekomendasyon. No? Yung Nergica is isang Applied Research Center sa Quebec, na ilan nga sa mga rekomendasyon nila na dapat malinaw yung regulatory requirements para sa offshore wind projects at maganda rin magkaroon ng active collaboration sa mga international partners ng offshore wind industry, lalo na mga nauna na halimbawa sa Europe na kung saan nauna na sa mga ganitong proyekto, at syempre masuportaan at mas paigtingin pa ang research and development. Balik sa'yo, James. Yes, tama yan. At sa mga ganyan malalaking projects, hindi kailangan yung mga unnecessary expenses, yung nagpapalaki ng mga expenses overall. Sige, maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz, live mula sa New Brunswick, Canada, na may 294 megawatts installed wind capacity sa probinsya.